na ako doon. Pero isa lang. I-save mo to, i-save nyo or pag ako namatay, pag ako naging missing, si Tory ang primary suspect. He is using the whole PNP organization to protect Bangag administration and to protect his own interest. Mayaman na yan si Tory. Super yaman na yan. Pag naging chief PNP yan, nako, ang ihari niyan, mga kriminal din na mga pulis, yung mga nagsasabo, tingnan mo si Marvel, ini-encourage pa mga pulis natin. Hindi raw adik hindi raw lahat ng nagsasabo adik, gago pa naman. Wala pa po akong tulog in the last magpo 48 hours na kasi kahapon the core group was very busy setting up sa lahat ng preparation sa stage, sa mga visitors, mga VIPs, at marami ding senatoriables na gustong pumunta dahil nakita ng mga senatoriables na ang mga Cebuano ay nagkakaisina. Nakita nila yung caravan na yung 200 plus na caravan dito sa Cebu, kahit hindi gaano na cover ng media, ay talagang very lively. Talagang the whole 4 hours na drive Duterte. Kaya yung nung nag-usap, nag-convene kami sa caravan, sabi na okay, let's do a big rally at ito na nga today, mamaya magkakaroon ng Cebu ng big rally. Uulan o hindi, pupunta ang mga Cebuano. Pupunuin namin yan. Ipapakita ng mga Cebuano nagkaisa tayo. Okay lang sa akin. Naharas na ako. Nawala yung wala na ang cellphone ko less than 1 year pa yon. Hirap pa ako bumili noon kasi more than 20, hindi naman ako mapera. May pamilya ako. May pinapaaral ako. So I have to save money. Kinuha lang. Yung GCash account ko, hindi ko man lang matransfer. Kinuha rin ng mga pulis. Yung BPI account ko na di ko alam kung may laman ba yun o wala. Pero bank account ko yun. Nasa cellphone ko. Hindi nila ako pinayagan na maano yung bank ko, ma-close or ma-protect. So that's harassment. So ang PNP natin ngayon are now harassing people like me. Pero yung mga adik sa lansangan, yung mga killer sa lansangan, yung mga tulisan, walang nadakip. Tingnan niyo yung news. 'Di ba puro patay lang. Walang news na okay, nadakip na tong halos wala. Puro biktima, mga bata, matatanda, babae, mga asawa, yung mga helpless. So, yun lang, sa bago lang tumingin, pinasok yung bahay ko ng alas 12 ng madaling araw, kinuha yung cellphone ko at meron silang search warrant. Ang nag-file ng kaso, si Tory. Cyber libel daw. Pero bakit kukunin pa nilang cellphone ko kung may ebidensya na siya? Ang alam natin sa prosecution, pag may ebidensya ka, you go to the court and file the case. Bakit pa kukunin yung cellphone ko at PC? Bakit hindi na lang siya nag-file agad at nag-ano ng warrant of arrest and show the evidence against me? Nag-fishing expedition pa si Tory against me. At isa pa, ang duda ko, he thinks I'm being financed by some narco or pogo. No way. Wala kang makukuha sa cellphone ko. I am an upright citizen. I am not into illegal activity. Maingay lang ako sa social media through writing. I do not even do live. And yung mga interview sa akin is just an invitation, but I do not present myself as I do not present myself as
an expert. But since nakita nila na I have something to say, yun, na-invite ako ng media. And I thank media for that. Pero ang ginawa ni Tory ngayon, ang ginawa ng Bangag administration, they want to silence the Cebuano by harassing me para masampulan, para takutin yung mga Cebuano, especially yung core maisog ko. And they are spying on us. Pag may nangyari sa mga guest namin, guest list namin sa rally, lalo na kay Tatay Digong o mga senatoriable, cargo yan ni Tory kasi siya ang gumamit sa cellphone ko. I am the lead convener. Andun yung mga sensitive information na how to protect our BVIPs, especially Tatay Digong. So I'm very worried. Kasi kung napag-usapan namin saan dadaan si Tatay Digong, pinakialaman nila yung cellphone ko, dinownload niya yung laman. Pag may nangyari kay Tatay Digong, Tory, magtago ka na. Pag may nangyari sa mga Duterte, pinakialaman niyo yung cellphone na personal phone ko. Alam niyo ako ang lead convener, tiniming niyo pa na ngayon ang rally. Ginawa niyong search na 4 hours na kaya namang gawin in 30 minutes just to wear me out, just to harass me, just to show na you can do anything against me, na kayo ang makapangyarihan. Fine. Pero wag niyong galawin si Tatay Digong. Wag niyong makikita nyo pag may nangyari sa mga Duterte. Kala nyo sa inyo lahat ng mga pulis, sobra kalahati dyan, pro-Duterte mga pulis. Baka kala mo, Tory, ikaw na yung may control. Hindi, nanahimik lang yung mga matitinong pulis dyan. Wala na. Pag sana yung mga matitinong pulis dyan sa PNP, military, I do not know how we will do this, pero kailangan nating bawiin ang gobyerno sa kamay ng mga bangag at mga kriminal at mga greedy tulad ni Tory, ni Tambaloslos at ni Bangag at ni Lisa, BBM addict. Kasi pag hindi tayo nagkaisa, it will take another 20 years tulad ng tatay nila. So I think I will do live later on. Baka marami pa kaming tatrabahuin sa site, sa rally. Tapos hindi na ako I was not able to contribute my legwork sa site. Di ko alam kung naayos na ba yung stage kasi I have to rest but I cannot sleep. So siguro this live helped me to speak what's in my heart. Tapos para pag nailabas ko yung emotion ko na nainis ako na talagang sinampulan nila akong harasin at sinampulan nilang takutin yung core, maisog core, at sinampulan nilang i-compromise yung security ng mga guest namin na mga senatoriables at ni Tatay Digong. Yun ang kinakasama ng loob ko. Ang yung nawala sa akin na cellphone, of course, wala na akong cellphone ngayon. Yung PC ko, I bought that for 40 or 50,000. Kinuha. And I'm doing consultancy only. I dedicated myself in the last several months to really support the Duterte advocacy. When I say support Duterte advocacy, it does not mean Tatay Digong or Inday lang, Inday Sara. No. When I say Duterte advocacy, I support what is right, what is correct, what is moral, what is needed by the Filipino people.
It just happened na si Tatay Digong at si Inday Sara is the face of what is upright, what is moral, ano yung tama, ano yung matinong leader. Tulad ni Kong Dante Marcolita, susuportahan ko yan. Kasi matino. Yun ang advocacy ko. Wala akong objective na nagpapapapel para makakuha ng ranggo or magkapera sa mga organization. No, that's not my I'm an accountant. I'm a law graduate. I know I can survive my own. But this nation needs volunteers. Volunteers. Hindi lang volunteers, isog nga volunteer kay ang akong gi-experience kagabi. I was not really afraid, but I was exhausted. Na-exhaust talaga ako kasi biruin mo, 12 dozen ng pulis papasok sa bahay mo, hindi ka makagalaw sa cellphone mo, and anything parang i-intimidate ka, parang pagpapalag ka, parang susunggaban kang buhay, parang isasubdue ka nila. So I have to negotiate my way. Kasi gusto nga nilang kunin yung cellphone ng partner ko. Gusto nilang kunin lahat yung gadgets. Sabi ko, it's not mine. That's my partner's cellphone. Buti na pakiusapan ko yung lead. At saka I suspect the whole time na sinis nila, may mga apat na nagbibideo, and I suspect at least 2 of them are doing live. I think Tory was watching it. He must be enjoying seeing me abused, seeing me defeated kasi napasok yung bahay ko with a very questionable search warrant. Kung may kaso ka, kung may kasalanan ako, General Tory, you file the case, prove it to the court. Bakit kailangan nyo pang agawin yung cellphone ko? Bakit kailangan nyo pang kunin yung PC ko? Ibig nyo bang sabihin, lahat ng vlogger na nagsasalita, pwede nang isyuhan ng search warrant? So this is a precedence. So I warn my fellow vloggers. Tory is an evil guy. Wala tong alam sa batas eh. Nahinira lang yata to dahil sip-sip eh. Mutila ni glubot ning demonyo ha. Kini-story kita kasanawang murag na buhaya. I do not see integrity in Tory. And I warn my fellow mga vloggers. Tory will do anything to silence the Filipino because he is enjoying the power and he is enjoying the perks and the money he's getting from being the verdugo. He's the butcher. So, nanawagan ako sa mga Cebuano. Magkita ta diri sa Mandawi, atong punon ang binyo, atong ipakita kang Tatay Digong nga ato siyang palangga, atong ipakita sa gobyerno ni Bangag nga daghantang isog, daghantang nagpakabana, nga andam tang mulihok kung kinahanglan. Ihawa lang ko, okay ran ako, pero di gyud ninyo maihaw ming tanan mga Cebuano. Tory, tapang ka lang eh, kasi may mga sundalo ka, mga pulis ka, full battle gear, mga religious group yung kaya mo, mga babae lang kaya mo, ordinaryong citizen tulad ko lang kaya mo. Pero siguro, Tory, pag may taong may baril, payag ako, barilan tayo eh. Matapang ka lang, Tory. Kasi nasa posisyon ka. Nagtatago ka sa mga pulis mo. May pera kayo. Nilimas nyo na nga yung pera ng budget ng 2025 eh. Magkano bang natanggap mo, Tory? Paambon naman dyan. Kami pa, yung HOR pa, paambon naman dyan, mga
Mga Quadcom, Tricom, ang yayaman nyo na. Ang yayaman nyo na. Ilang milyon ba, ilang bilyon ba ang kasya? Ilang bilyon ba ang sapat sa bulsa nyo? Hindi pa kayo na hindi na kayo naawa sa Pilipinas? Hindi na kayo naawa sa mga bata na namamatay araw-araw dahil sa mga adik? Drug money are now flowing into the pockets of our politicians. Mga uniform policemen, mga sir, uniform military men, sir, drug money is now flowing into the pockets of our politicians and leaders in the government. Pag hindi tayo nag-alsa, hindi tayo nagkaisa, hindi na tayo pumalag, wala ng Pilipinas na dadatnan ang mga apo natin. Sirang-sira na. Sa ngayon pa lang, sirang-sira ng Pilipinas. It's no longer safe to go out in the streets even during the day. Sa gabi pa kaya? I appreciate sa mga nakikinig. Kanina pa to 2,000 to 2,700 na viewers, and I'm overwhelmed. Salamat po. I understand na you follow this not because I'm June Abinis. You are watching this because we are on the same side. You are watching me not because I'm June, but because we are concerned Filipino. Kaya we are on the same side. Kaya sa mga nitanaw diha nanonood, let's do everything we can to support the movement against this Bangag administration. And also, if we cannot kick out this Bangag administration this year, at least let's vote yung mga senador ni Duterte. Yung mga Duterte senador ang iboto natin. Let's spend money. Let's do hard work. Let's sacrifice. This is not our fight. Para to sa mga apo natin, sa mga anak natin. I do not know how we can, mismo nga si Tatay Digong, naawa ko, I do not know how to encourage people to do what is right. I don't know anong sasabihin ko kasi nakita naman natin si Inday Sara hinaharas. Araw-araw hinaharas mga Duterte. Pag hindi natin sila susuportahan, pag nawala ang mga Duterte sa Pilipinas, wala na tayo. Kaya masaya kami taga Cebu na pupunta si Tatay Digong. Sana pupunta rin si Inday Sara para makita niya gaano namin ka-love sa mga Cebuano ang mga Duterte. At ang laban from Mindanao to Cebu and hopefully to Manila. I know maraming mga taga Manila naggalit na pagod na sa administration na to. Biruin mo yung budget inubos in 2 months, 63% ubos na. Saan ba yung pera? Naibulsa na. Wala namang project eh. May binili ba sila? Wala. The money was released to the pockets of the politician. Kanino? Siyempre, sino? Lisa, Bangag, Tambaloslos, at minyo siya sa HOR. At saka yung pumirma ng impeachment ni Sara. Makita mga taga Cebu, ganina niluag na akong dughan, I feel better because I was able to speak my heart through this live. The whole, simula kagabi, ay talagang hot akong dughan, yung baga masikip yung dibdib ko. But now I feel better. I have to go out and help my core team to do the last minute work kasi alauna na. Ang sabi ko sa kanila, just let me sleep even 2 hours. Hindi ako nakatulog talaga. Kasi talagang I was overwhelmed gaano kakarapal si Tory at ang administration na to. And yung mga police na nag-implement ng search warrant, I have nothing against you.
Alam ko inutusan lang kayo ng demonyong si Tory. Pero sana naman, General Tory, lumaban ka ng patas. Walang arm twisting. Walang blackmailing sa mga judge natin. Walang gamitan ng mga uniform men to protect you. Kung talagang matapang ka, pumunta ka ng Cebu. Yung ikaw lang. At saka ikaw bangag, pumunta ka rito Cebu para marinig mo kung anong sasigaw namin. Lalo na yung sa mga Quadcom, pumunta rin kayo dito. Mangumpanya kayo dito. Yung mga BBM senatoriable, pumunta kayo dito para marinig nyo anong isisigaw ng mga Cebuano. Sigurado yan, Duterte yan, parang Risa Hontiveros. Ngayong gabi, makikita nyo kung gaano kayo united ang mga Pilipino. May mga tanong ba kayo dyan? Sorry, I having a monologue. Hindi ako sanay sa sa live. If Fuertes is watching. Sir, thank you for watching, sir. Jibelin, di ko to alam yun, no? Lloyd Cosmiano, kababayan ko, amping Kuya John. Thank you. Rodel Mahamhay. I might do a press con or interview mamaya kasi hindi ako nagpakita I have to try to rest. Saka umalis ako sa bahay ko, baka balikan pa ako ng mga tao ni Tory, baka para bang na-violate na yung bahay ko. I feel like anytime they can just come into my house and get anything. That's what I feel. I understand the law. I know the law. I know what is the procedure. Pero once naharas ka ng mga pulis na papasok sa bahay mo, kukunin yung gamit mo dahil namumuliti ka ang CIDG chief na si Tory na may personal, iba ang feeling. So I'm still overwhelmed but this will wear out. Patuloy pa rin ang rally. Kasi ang pinaka-advocacy ko, magkaisa tayong mga Pilipino. Hindi to kaya ng mga Duterte alone. Hindi to kaya ng mga Maiso group alone. Hindi to kaya ng mga brave na mga vlogger tulad nila MJ, KLC na mga matatapang, Mark Lopez at mga idol natin sa Manila. Hindi nila kaya yan. Hindi nila kaya lumaban. Ang kailangan natin, ang mga Pilipino, ang milyones na Pilipino na kumbaga magising na. Ang mission lang ng mga vlogger, ang mission lang ng mga volunteer tulad ko is to awaken our patriotism, is to awaken our love to this country, is to awaken our love to our children. Kasi pag hindi tayo nagkaisa, magkalit-silitsin ng gobyerno, narco-state na po tayo ngayon. Narco-state ng Pilipinas. Drugs are everywhere. Kahit 9 years old, nagsasyabu na. Kahit saang lugar, pwede kang mamatay. Pwede kang, hindi na safe ang Pilipinas. Pwede na yung adik mong kapatid, adik mong asawa, adik mong kapitbahay, pwede siya ang papatay sa'yo. Kasi yung drugs is everywhere. Murang-mura na yung drugs. At hindi lang yan, it's not by incident or accident. It is by design. It is designed to destroy the Philippines. There is a bigger force manipulating and driving bangag. Nakita mo si Tory na sumasakay ng helicopter tapos yung pinasok niya yung KOJC. Nakita mo yung gadgets niya. Yung gadgets niya na mga high-tech. Wala namang ganun ang PNP. Sino ba yung nagbigay nun? Sino ba yung nagpahiram nun? Ang mga Amerikano. Anong gusto ng Amerikano? Magkagulo tayo. Bakit gusto nila magkagulo? Dahil gusto nang i-control.
Bakit nila gusto i-control? Dahil, yun nga, they want Philippines to be their base on making war in Southeast Asia. Negosyo. Pero nung nagbaha, nung maraming baha last year, may tumulong ba? Tumulong ba ang USA? Tumulong ba ang IDCA? Meron ba silang binigay na pagkain? Meron bang sundalong kano na nagsagip na mga nalulunod na Pilipino? Wala, di ba? Isa lang, binibintahan tayo ng mga armas para makipaggera sa China, yung mga Typhoon missiles. Yun ang pinaka-objective. Gagawin tayong Ukraine 2.0. Tapos, pag nagkagulo na, siyempre si Bangag, sila Lisa, yung mga senador na bayaran, mga HOR, yung mga pro-bongbong, magliliparan na yan sa United States at saka sa Europe. Kawawa tayong mga Pilipino. Kaya, hindi ko naman talaga, hindi ko masabing sobrang tapang ko, no. Ang ko lang, ayaw ko lang na wala akong gagawin. Kasi pag wala tayong gagawin, pag yung puwersa ni Bangag at ni Tory, pag dumami pa sila, at lahat ng mga tulad ko na maingay na nakatahimik na, kunyari, nagpupon ako, napatay na nila ako, napatay na nila yung mga Duterte, diba? Si mismo si Inday sana sinabi niya, gusto nilang patayin si Inday Sara. Sino ba ako na hindi nila pwede patayin? Kaya yung mga natatakot dyan, darating ang panahon, pag darating ang panahon na matapang ka na, pwede ka rin patayin. Pero habang mayroon pang marami pa tayo, magkaisa na tayo. Gusto ko magbasa sana ng comment kaso medyo maliit. Naiwan ko yung glasses ko sa bahay kasi I have to leave the house at 5 o'clock kasi sa tingin ko yung mga PNP na yun is under the direction of Tory. Ang pakiramdam ko, baka sabihin ni Tory, parang gusto pa niya kung abusuhin, baka babalik pa sila. Patayin kami, parang yung nasa isip ko, okay, I have to leave. Bakit ako sa bahay ko? Because mayroon pa akong tatrabahuin sa rally. Mamaya, I am still part of the program. So, I will be also hosting. So, kaya inaano ko yung naramdaman ko dito because I don't want to be emotional hosting the rally. Nandun yung mga idolo natin. Nandun si Vic Rodriguez, si Kong Dante, idol natin yan, si Tatay Digong, hopefully. At sana si Inday Sara, nandun din. Mga leader natin yan na pag-asa ng bayan natin. Yung mga Duterte senators, Duterte candidates, pag-asa natin yan mga Pilipino. Pag-asa natin sila. So, I think I've taken much of your time. Pasensya na, I wasn't able to acknowledge na yung mga comments nyo. I'm just unloading my emotion para I can think clearly kasi I'm exhausted tapos emotionally rin ako parang I'm still a bit shocked na ang kapal nito no? Tapos yung mga PNP natin will blindly follow orders kahit alam nilang nakakasakit na or kahit illegal na because they are also happy to lose their job. Kaya napakiusap namin sa mga PNP personnel, mga sir, let us do our thing, kami mga civilian, let us organize, let us speak, allow us to express our right of expression. Kasi bottom line, tayo naman makikinabang eh. Ang pinaglaban ng mga Pilipino hindi lang sa mga civilian, pinaglalaban rin namin mga advocates, mga volunteers, ang karapatan yung mga police. When we criticize Bongbong Marcos administration, we are not only thinking na para sa amin, we are thinking for the whole Filipino nation. Ubus na yung pension fund ng mga pulis eh. Hindi naman nakatanggap ng pension yung mga retired ng mga military. Ubus na. Wala na natira sa puno ng gobyerno. Ninakaw na nila lahat. Ano pa bang inintay natin? Nabasa ko, di ba, nag-circulate, February pa lang inubos na nila yung pera. Kahit sinasasabihin pa ng Supreme Court na illegal yung GAA 2025. Buta na academic na yun. Kung na-unload na nila yung pera po, nasa bulsa na nila. Tayo dito siguro mag-rally, malaking rally, ambag-ambag pang volunteer. Minsan may lalapit na mga sir, ito ambag ko, we're happy. Kami personal pa, money namin, nilalabas namin para lang successful yung rally. Pero yung mga putang ng mga pumirma ng isang pirma lang sa impeachment ni Inday, 150 million daw. Totoo ba yan? Grabe. Dami nilang pera. Habang tayo mga Pilipino, hirap na. Rodel Matunhay, Solid Duterte. Daryl Yap, sir. Hi, Sir Daryl Yap. Thanks for watching. So, sa mga bago na nakinig, yun, I will wrap it up. Patuloy ang rally. Kahit naharas, nakuha niya yung cellphone ko, nakuha nila yung PC ko, kahit illegally na invade yung bahay ko, kahit exhausted ako, wala akong tulog since last night, kahit natakot yung tatay ko, kahit natakot yung mga anak ko, kahit na parang criminal na pinasok nilang bahay ko, it's okay. Basta tuloy lang ang laban ng mga Pilipino. Dito sa Cebu, tuloy ang rally. Cebu People's Indignation Rally. Andito si Tatay Digong. He will inspire us. Pero sana naman hindi natin ibigay yung lahat ng duty kay Digong. Matanda na si Tatay Diggs. Walang energy yan. Idea na lang sa kanya. So let's support him. At sana marami sa atin ang tatayo, lalaban. Ako naman, hindi naman ako trying to lalaban na kumbat. Maingay lang tayo to say what is right. Siguro I have to cut this live na kasi may trabaho pa ako. Hindi ko lang maiwan kasi I'm amazed na may 2,400 na nag-view. And I'm overwhelmed na first live ko to na sapilitan. And
it only shows na the Filipino are already awakened and concerned na a simple vlogger like me, a simple citizen like me, papatulan ng demonyong si Tory para iharas, para lang ang mga Cebuano hindi matuloy yung rally. No sir, nagkakamali ka. Kahit namatay, kahit binaring niyo ako kagabi, tuloy ang rally. Hindi po espesyal si John Abinis. Volunteer lang po ako. Hindi ako lang yung pinakamaingay, pero hindi ibig sabihin ako yung pinakamatapang. Mas marami pang matapang na volunteer na Cebuano. Hindi lang articulate tulad ko. Napakaraming matapang dito sa Cebu. Mga retired police, marami kaming volunteer. Makikita niyo mamaya sa rally. Mga police na active, secretly chairing us. Sir, we're with you. Talagang trabaho lang naman kami, pero we're with you. Do it, sir, do it. Sinasabihan kami ng mga active police. So yun, that inspires us. Enough na yun para sa amin na may support. CJ VC Monson, bye, kumusta? So I have to, I thank you. Baka mag-live ako mamaya. I will try to make my next live a bit juicy kasi I don't know yung pinagsasabi ko rito. Sinabi lang ng partner ko na you have to unload your emotion kasi overwhelmed ako and I need to unload my emotion para I can function properly kasi in the next 2 hours mag-upisa na yung rally 4 o'clock pero entertainment pa naman. So kita kits, mga Cebu, mga taga-Cebu, mga bay, magkita tayo naman nawe. Atong suportahan na Mayor Jonas nga gi-dismiss ni Tambaloslos. Atong suportahan, may krama, ilagtan nila kay Duterte. Atong nang suportahan. So atong suportahan mga isog ng mga politiko nga Cebuano ug atong kansawan tong na naukwata, katong mga 9 ka mga congressman na naukwata, David Ray Duterte. So thank you. I have to go na. Salamat.